nakaligtas matapos ang napakatinding aksidente. Paano kaya nakaligtas ang mga taong ito? At ano nga kaya ang nangyari sa kanila matapos nilang mabuhay sa napakatinding aksidente? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang buhay ng bawat tao ay napakahalaga kung iisipin. At dahil nag-iisa lang ito, ay nararapat lang natin itong pakaingatan ng gusto. Subalit ganun pa man, kahit anong ingat ang gawin natin, ay hindi natin maiiwasan na darating tayo sa punto ng buhay natin. Nahaharap tayo sa isang malaking pagsubok. At isa na nga dito ang hindi inaasahang aksidente o trahedya na mangyayari sa buhay ng isang tao. Ngunit sa kabila nito ay mayroon pa ring masaswerteng tao na himalang nakakaligtas sa mga kakaibang trahedya na nangyayari sa buhay nila. Kaya naman sa video na ito ay narito ang 10 tao na himalang nakaligtas matapos ang napakatinding aksidente. At make sure na tapusin mo itong video na ito sapagkat may magandang aral kang pupulot sa kahulihang bahagi ng video na ito. Kaya simulan na natin. Number 10. Aaron Ralston. Una sa listahan ng napakaswerteng taong ito sapagkat ng mga oras na inaakyat niya ang Utah Blue John Canyon ay siya'y aksidenteng nahulog sa bangin at kasabay niya ditong nahulog ang mga bato. Dahilan para madaganan ng mga bato ang kamay at braso niya. At dahil sa mga malalaking bato na nakatagan sa braso niya ay nahirapan siyang tanggalin ang mga ito. At kahit na anong lakas ng sigaw na gawin niya ay walang taong nakakarinig sa kanya. At ang nakakalungkot pa dito ay 5 araw niya nang sinusubukan tanggalin ang mga bato sa braso niya. Pero wala pa rin nangyari. Kaya naman dahil sa gutom at uhaw at pagkabalisa ay wala na siyang ibang choice kundi gawin ng pinakahuling option na naiisip niya. At ang option na yon ay ang putulin niya ang braso niya na naipit ng mga bato. At dahil wala na nga siyang option ay ginawa niya na ang kanyang huling naisip. Pinutol niya ang braso niya gamit lang ang multi-tool na daladala niya. At para magawa niya ang lahat ng ito ay inuna niyang baliin ang buto niya at saka naman niya hiniwa ang balat niya at kasabay na nga nito ang litid niya. Masakit man talaga kung iisipin na nangyari sa kanya pero wala na siyang iba pang choice kundi gawin ang mga ito para lang mabuhay. Ikaw, gagawin mo din ba ang ginawa niya kung sakali nga sa sitwasyon ka niya? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Number 9. Stella Maris Rugby Team. Alam naman talaga natin mas masarap bumiyahe at mag-travel habang nakasakay sa eroplano. Pero ganun pa man, ay meron pa ring mga tao na talagang takot sumakay sa eroplano. Ito ay marahil siguro sa eroplano ay walang tsansang mabuhay ang tao kapag nag-crash ito. Ganoon din ba ang tingin mo? Kaya naman sa kwento ng Stella Maris Rugby Team ay magugulat ka. Sapagkat habang nakasakay ang grupo nila sa eroplano, ay aksidenteng nag-crash naman ito sa isang snow-covered mountain noong October 12, 1972. Dahilan para ito'y magdulot ng mabilisang pagkasawi ng 17 tao. Ngunit sa kabila nito, meron pa ring mga taong maswerteng nakaligtas sa eroplano. Ang mga survivor ay na-stranded sa malamig na gilid ng bundok. At dito rin ay wala silang sapat na pananggalang sa napakalamig na klima. At bukod pa dito ay wala rin silang sapat na pagkain para mabuhay dito. Kaya naman dahil dito ay nagyakapan na lang sila habang inaantay ang mga taong tutulong sa kanila. At ang masakit pa dito ay habang nag-aantay sila ng mga rescue team ay ang mga survivors ay dahan-dahan ang nangihina at binabawian na rin sila ng buhay. At habang tuloy-tuloy ang kanilang pagdurusa sa lamig at gutom ay naisipan din ng mga survivors na kainin ang mga laman ng kanilang kasamahang namatay para lang mabuhay. At matapos nga ang 7 araw sa bundok ng mga survivors ay saka naman dumating ang mga rescue team. At kung hindi pa naglakas loob ang 2 survivor na maglakad ng 20 araw para lang makahingi ng tulong ay malamang sa malamang ay walang tutulong sa kanila. Kaya naman sa 45 sakay ng eroplano ay 16 na lamang ang nakaligtas dito. Number 8. Truman Duncan. Isa sa mga trahedyang napakalala at talaga namang wala kang second chance para mabuhay ay ang masagasaan ka na rumaragas ang train. Pero sa kaso ng taong ito ay talagang bibilib ka. Noong mga taong 2006 ay nagtatrabaho si Truman Duncan sa release ng train sa lugar ng Texas. At ng mga panahon na yon ay siya aksidenteng nadulas at umilalim sa umaandar na train. At dahil dito ay kinaladkad siya ng train sa layong 75 feet at nagresulta ito ng pagkagutay-gutay ng lower part ng katawan niya. At ito nga rin ang naging dahilan kung bakit naputol ang katawan niya. At sa kabila ng malubhang mga pinsalang natamo niya ay naging malakas pa rin ang loob niya. Dito ay nakuha niya pang tumawag sa 911 gamit ang cellphone niya para humingi ng saklolo. At dahil na rin sa kaganapan na yon ay dumaan siya sa 23 surgery sa loob ng 6 na linggo. At ang nakakalungkot pa dito ay kinakailangan ng tuluyang putulin ang 2 binti niya at palisin ng isa niyang bato para lang siya'y mabuhay. Number 7. Anatoly Bugorsky.
Kung iniisip mo na ang mga gawain o trabaho ng mga physicist ay hindi delikado ay nagkakamali ka, sapagkat ang isang Russian na physicist na si Anatoly ay dumanas ng kakaibang trahedya dahil ito sa mga equipment sa loob ng laboratorio na madalas naman niyang ginagamit. Dito ay habang sinecheck niya ang isang bagay na hindi na gumagana, aksidente naman siyang tinamaan ng sinag na mula sa Silwa Particle Accelerator. At ayon sa mga reports, ang ganitong sinag ay naglalaman ng 1,000 rods na sapat na sa tao para mamatay. At dagdag pa dito, ayon din sa mga dalubhasa na kung susukatin ng rods sa tumama kay Anatoly ay aabot ito ng 200,000. At ang nakakagulat sa kaganapan na ito ay milagro hindi natamaan ang brainstem ni Anatoly. At naging maswerte pa siya dahil ang natamaan lang sa kanya ay ang maliit na bahagi lang ng kanyang utak. At nagresulta lang ito ng pagkaparalisa ng kaliwang bahagi ng mukha niya. At sa katunayan pa nga nito, na mga panahon nakaka-recover na ang katawan niya mula sa injury, ay nusuriin siya muli ng mga doktor ay napag-alaman nila na nag-develop muli ang katawan ni Anatoly ng bagong neurons. At matapos nga ang lahat ng ito, ay taon lang ang lumipas ay muli na siyang bumalik sa trabaho. Number 6. Mauro Prosperi. Isa na ata ang disyerto sa lugar na hindi magugustuhing maligaw dahil bukod sa napakalaki ng lugar na ito ay limitado rin ang source dito para mabuhay ang isang tao. At sa katunayan pa nga nito ay ayon sa mga reports ay marami na silang nababalita ang naliligaw at namamatay sa disyerto. Kaya naman sa susunod na tao sa listahan na ito ay ang taong nagsabing mayroong posibilidad na mabuhay ang tao sa disyerto. Siya si Mauro Prosperi na nag-decide na lumahok sa pinakamahirap na karera sa mundo at ito ang Marathon Giza. Ang Marathon Giza ay isang nagliliyab na karera sa loob ng 6 na araw sa lugar ng Sahara Desert. At dito ay habang sinasagawa ang karera ay nakakalungkot naman na saka naman tumama ang sandstorm. At dahil dito ay nagresulta ito ng pagkaligaw ni Mauro sa disyerto. At dahil hindi niya alam ang tamang direksyon patungong finish line o di naman kaya pabalik ay naglakad-lakad siya sa mga direksyong hindi niya alam. Kaya naman sa paglalakad niya ay dito niya nakita ang dambana ng Muslim kung saan ay dito na muna siya namalagi. Naging mahirap ang unang araw ni Mauro dito dahil bukod sa mainit ay wala pa siyang sapat na pagkain na tubig para mabuhay dito. Pero ganoon pa man ay nakaya ni Mauro na manatili ng 10 araw sa disyerto. At sa loob ng 10 araw na yon ay ang kinakain niya ay ang mga paniki at reptiles at ang iniinom niya naman ay ang kanyang sariling ihi. Number 5. Vesna Vulovic. Paniniwala ka ba kapag sinabi ko sa iyong merong taong nahulog sa taas na 33,000 feet tapos nabuhay? Oo, tama ka sa narinig mo. Meron nga nito at nabuhay pa siya. Ang steward na si Vesna Vulovic ay nakasakay sa Yugoslavian Airlines flight noong January taong 1972. Dito nung una ay wala siyang kaide-ideya na dito pala magbabago ang buong buhay niya. Sapagkat nang sumakay siya sa eroplanong yon na hindi niya alam na mayroon palang tinanim na napakalakas na bomba ang mga terorista. At ang mga teroristang ito ay tinawag na Utah terrorist. At dahil sa walang kaalam-alam ang mga sakay nitong pasahero ay nang sumabog ito ay napakaraming pasahero ang namatay. At kabilang na nga dito ang piloto ng eroplano. Pero ang malapit dito ay merong isang stewardess na nakligtas. Ito ay matapos siyang tumalon sa sumabog na eroplano na may taas na 33,000 feet. Pagkatalon niya ay kaagad siya bumulusok pababa at pagbagsak niya ay nabali ang lahat ng mga binti niya at nag-crack din ang bungo niya. At matapos nga ang maraming operasyon ay sinagawa sa kanya ay himala pa siya ditong nabuhay. Nakarecover siya matapos sa maraming taon at ang maganda pa dito ay naitala pa siya sa Guinness Book of World Record bilang taong nabuhay matapos tumalon sa pinakamataas na lugar ng walang parachute. Number 4. Robert Evans. Kung nabilib ka na sa taong nabuhay matapos masagasaan ng train, ay dito sa taong ito ay mas lalo kang bibilib sapagkat siya lang naman ang taong nasagasaan na nga ng train tapos nahulog pa sa tulay. At ang malupit pa dito ay oras pa lang ang lumilipas nang masagasaan siya ng kotse habang siya ay nagbibisikleta. At ang nakakagulat pa dito ay nabuhay pa siya dito. Di ba napakaswerte niya? Siya si Robert Evans, 46 years old, na nagbabike noon nung masagasaan siya ng kotse. At dahil nga nabangga siya ng kotse, isinugod siya sa ospital at sa kabutihang palad naman hindi siya napinsala ng gusto. Kaya naman, pinalabas siya sa ospital sa kaparehas na araw sa oras na 3 AM. At dahil dito, ay napakalaki ng kanyang pasasalamat dahil hindi ganong malubha ang nangyari sa kanya. Kaya naman nang pauwi na siya 4:45 AM, ay tinawid niya ang tulay sa may rilis ng tren. At habang tumatawid siya, ay saka naman siyang aksidenteng nasagi ng tren. Dahilan para mahulog siya sa tulay na may taas na 10 feet. At nang sinugod siya muli sa ospital sa pangalawang pagkakataon, ay may swerte na naman siyang nakaligtas. At hindi siya nagtamo na matinding pinsala at nilabas ulit siya sa ospital sa kaparehas na araw. Number 3.
Greg Rasmussen. Ang maligaw sa disyerto ay napakahirap na kung iisipin, pero ang mas mahirap pa dito ay ang nag-crash na nga ang eroplanong sinasakyan mo tapos sa disyerto pa ito bumagsak. Hirap na no? Pero ang lahat ng yan, ang naranasan at matagumpay na napagdaanan ni Greg Rasmussen. Habang siya ay nasa himpapawid ng Kalahari Desert, ay nakainkwentro siya ng napakalakas na hangin. Dahilan para bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano. At dahil dito, sa pagbagsak ng eroplano, ay kasabay ding naputol ang dalawa niyang binti. At sa pagkakataon na yon, kung mahinang tao lang si Greg, ay talaga namang susuko siya kaagad dito. Pero sa ipinapakitang katapangan ni Greg, ay masasabing naiiba siya sa lahat. Gumapang siya patungo sa puno para hindi siya masikatan ng matinding init ng araw. At dito niya inantay ang magre-rescue sa kanya. Umabot din ng 24 hours bago siya tuluyang na-rescue. At ang mga oras na wala pang tumutulong sa kanya, ay dumanas pa siya ng napakatinding hirap. Sapagkat nakaharap niya pa ang mga buwitring leon sa disyerto at mga malalaking elepante. At hawak-hawak ang bakal na parte ng eroplano, ay pinipilit niyang palayuin ng mga predators. At nang na-rescue na nga siya, ay dumaan siya sa daan-daang operasyon para tuluyang mai-restore ang bali-bali niyang binti. Number 2, Carlos Rodriguez. Isa na itong buhay na patunay na hindi ka dapat magmaneho kapag ikay nakainom. Siya si Carlos Rodriguez na binansagang happy ng kanyang mga kaibigan dahil marahil ito sa hubog ng kanyang ulo. Nangyari sa kanya ito dahil sa isang malagim na car accident kung saan habang nakainom siyang binabaybay ang kalsada ay nabangga niya ang isang poste at lumusot naman ng poste sa windshield niya dahilan para tumama ito sa kanyang bunbunan. At sa kabutihang palad ay maayos naman itong nagawa ng paraan ng mga doktor at mga sayantipiko. At sa video na nga na ito, ang sabi ni Carlos, na wag nang magmamaneho kapag nakainom. Number 1, Frain Selak. Ikaw na ang bahala mag-decide kung talaga bang maswerte siya o hindi. Siya si Frain Selak, isang music teacher at maniwala ka man o sa hindi, ay 7 beses na siyang nakakaligtas sa mga manalagim na aksidente. Nang edad niya pa lang ay 33, ay siya'y maswerteng nakatalon sa tren bago ito mahulog sa ilog. At dito nga, ay 17 ang namatay at siya lamang ang nabuhay. At taon nga lang ang lumipas, ay habang nakasakay sa eroplano ay nagkaproblema ang isang pintuan dito. Dahilan para higupin siya nito palabas. At nang bumulusok na nga siya pababa, ay maswerte pa rin siya sapagkat bumagsak siya sa mga dayami dahilan para mabuhay pa siya. At ang eroplanong sinakyan niya ay bumagsak at pumatay ng 19 na tao. At 3 taon naman ang lumipas ay sakay naman siya ng isang bus at dito ay tumuob at tumalsik naman ng bus na sinasakyan niya. At dito nga ay 4 ang namatay pero siya ang nanatiling buhay at naglakad pa siya palabas. At dito naman sa edad niyang 41 ay sumabog ang sasakyan niya at naulit pa ito nang umidad siya ng 44. At again sa dalawang pagsabog na yon ay parehas siyang nakaligtas. At nasagasaan naman siya ng bus sa edad niya 66 at nakaligtas siya ulit dito. At sa pagtungtong niya naman sa edad na 67 ay nasagasaan naman siya ng kotse. At again hindi siya namatay sa lahat ng ito. Pero ang malupit dito, nang siya ay umedad ng 74 ay maswerte naman siyang tumama sa loto. At na-realize niya na hindi niya madadala sa hukay ang pera niya. Kaya naman pinamigay niya ito sa mga kamag-anakan niya. At nagtira lang siya ng kaunti para sa kanyang sarili. At ang aral sa kwento na ito ay ang lahat ng tila masaswerteng nangyayari sa buhay natin ay masasabing hindi talaga dapat tawaging swerte. Sapagkat ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, masama man yun o hindi, ay ito'y kaloob o biyaya na mula sa ating Diyos. Siya ang nakakaalam kung anong mangyayari sa iyo ngayon, bukas at sa mga susunod pa na bukas. Siya ang may akda ng buhay mo. Kaya naman, alam niya ang lahat na magaganap o magaganap pa lang sa buhay mo. Sapagkat siya ang omniscient o knowing everything o sa madaling salita ay nakakaalam ng Bakit ka pa magpapump na langis? Kung pwede naman pera na agad, ang makukuha mo. Oh my God! Wow! Ito naman ang pinakamaswerteng driver sa mundo. Oh no! Mukhang nakadayop yata si kamatayan nang mangyari ito. Ano masasabi mo kapatid? Ano naman ang tawag dito? Swerte o skills? I-comment nyo sa baba. Iyong niyaya ka na umuwi ng kasama mo, pero nagmatigas ka pa. Kaya naman, nagsisi ka sa huli.
Mukhang naiebak na yata ang driver ng sasakyan at nagmamadaling umuwi. Yung first time mo maglaro nito at pinataob mo na ang bangka. Yung akala mong go na, pero hindi pa pala dahil sa kamote driver na to. Yung naghamon ka ng duelo at ganitong resulta. Ganito naman ang itsura kapag pinagsama mo ang swerte, magic at skills. Yung lumingon ka lang sa kanan, pero nakalimutan mo lumingon sa kaliwa. Well, maging si Lola ay nawala ang rayuma na makipag-unahan sa tren. Magtitiwala ka ba sa kaibigan mo kung ganito ang papagawa sa'yo? Yung sinabing bawal, pero ginawa mo pa rin. Well, maswerte pa rin si ate at hindi siya tinamaan. Ito naman ang pinakamaswerteng kotse sa mundo. Nagabuhok lamang ang pagitan. Yung masama na ang panahon at pinilit mo pa rin mag-surfing. Kaya naman, maswerte at hindi siya tinamaan. Sawa na daw sa eroplano ang mga skydiver na to, kaya naman inakyat nila ang wind turbine at tumalon sa mismong LEC. Kung hindi swerte ang tawag dito, ano ang tawag dito? Wala daw perang pambayad si kuya, kaya naman nagala Superman siya para pahintuin ang kotse. Ito naman ang ibig sabihin ng don't try this at home. Siguradong hindi na uulit magduyan si kuya pagkatapos nito. Ano naman ang masasabi mo sa ganitong swerte? Magic. Yung akala mo nasasablay si ate. Pero may balancing skills pala siya na parang pusa. Yung nasa tamang lugar ka at maswerteng hindi ka nabukulan ng printer. Kung hindi ka naniniwala sa swerte, well, panoorin mo to. Yung naisipan mo mag-drift sa nagyayelong kalsada. Kung akala mo na safe sa gilid ng kalsada, well, panoorin mo to. Habang ang mountain biker na to ay pinakita ang galing sa trail. Nang bigla lang, Hello. samantala sabi ng diver, walang pating dito. Pero sabi ng pating, Surprise. yung first time yung manood ng karera at akala niyong pwedeng tumawid sa kalsada. Wow.
Ito naman ang halimbawa kapag hindi mo pa oras. Samantala si Lolo ay pinakita ang kanyang malupit na trick. Habang ang eroplanong ito ay maswerteng nakalanding sa highway nang walang sino man nasaktan. Ganito daw ang ginagawa ni Kuya habang hinihintay matapos mag-shopping si Mrs. Tapusin natin ang video sa pinakagyot na clip. Muntik na maging tanghalian ng bibe ng maling address ang pinasukan niya. Ano masasabi mo kapatid? Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon,